Nakakalungkot po sapagkat nung una ako inaakusahan ng 4 na maleta. 4 na maleta na nga yun na ibinigay daw sa akin sa harapan ng isang hotel dyan sa may bandang area ng Pasay. Bigla na lang naging bag na lang ngayon. Mariing itinanggi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang akusasyon ng pagtanggap ng pera na tinawag niyang isang demolition job. Posible din anya na may kaugnayan ito sa darating na 2028 national and local elections. Ang pinakamalapit lang po na nakita ko kasi dahil sa eleksyon ng 2028, hindi po nyo napapansin lagi kasing kinakailangan idamay si COMELEC. Sa lahat na lang ng kontrobersya, laging kadamay si COMELEC. Maaring may kaso sa COMELEC o natalo ang may pakana. Ayon kay Garcia, kapansin-pansin ang pabago-bagong kwento ng mga nag-aakusa sa kanya. Mula sa orihinal na aligasyon na nakatanggap siya ng 4 na maleta ng pera sa isang hotel sa Pasay, bigla itong naging isang bag na lamang. Sinabi ni Garcia na ang mga ganitong inconsistency sa salaysay ay patunay na ang layunin lamang ay sirain ang kanyang reputasyon at ang institusyon ng COMELEC. Na napakadali pong ibenta ang kasinungalingan, lalo ko't ang intensyon ay sisirain po kayo. Lalo pa kung ang intensyon ay hindi naman talaga para sa pailantad ng totoo, kung hindi manira. Ipinaliwanag ni Garcia na hindi muna siya agad magsampa ng kaso dahil hihintayin niya ang sinumpaang salaysay o affidavit ng mga nag-aakusa. Dahil sa press conference lamang ginawa ang mga paratang at hindi ito napanumpaan, oral defamation lamang ang maaaring ikaso na may mababang parusa. Hihintayin din ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation para lalong matibay ang kaso. Naniniwala rin ang COMELEC chief na may mga handler o mga taong nasa likod ng mga nag-aakusa kabilang ang isang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Binigyang diin niya ang konsepto ng conspiracy kaya dapat ding managot ang mga utak sa likod ng planong ito. Kaya po ako interesado sino ang mga nasa likod sapagkat kung ito po ay tinatawag na conspiracy, hindi po ba dapat the act of one is the act of all? So maaaring ang mga ito ay biktima o maaaring sila ay nalanse na o kaya naman talagang nalinlang. Sa kabila ng mga isyong ito, sinabi ni Garcia na mananatili siyang nakatuon sa kanyang tungkulin lalo na't maraming nakapilang aktibidad ang COMELEC gaya ng Bangsamoro Parliamentary Elections at ang Barangay at SK Elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.